Magandang araw mga karelasyon. Welcome back uli sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang mga mahalagang usapin tungkol sa pag-ibig, relasyon, at pati na rin sa kalusugan. Kasi ano ang saysay ng pagmamahalan kung hindi naman tayo healthy at safe, di ba? Ngayon, isang napaka-importante at seryosong paksa ang pag-uusapan natin tungkol sa HIV. Bakit nga ba? Dahil ayon mismo sa DOH, sobra-sobrang tumaas ng 500% ang mga kaso sa Pilipinas sa loob lang ng ilang taon. Kaya hindi ito biro, isang realidad na dapat pagtuunan ng pansin. So, kung gusto mong maging informed, curious ka sa bagay na ito at gusto mong maprotektuhan ang sarili mo, manood ka. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Ano nga ba ang HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Isa itong virus na sumisira sa ating immune system. Ang immune system, yan ang defense ng katawan natin, panglaban sa mga sakit. Kapag mahina na ang immune system, madali nang pasukin ng iba't ibang sakit ang katawan. Kapag hindi naagapan, HIV can lead to AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ito na yung stage kung saan sobrang hina na ng resistensya at halos kahit simpleng sipon pwede mo nang ikamatay. Tandaan, hindi porket may HIV ka na, automatic AIDS na agad. May mga treatment ngayon tulad ng antiretroviral therapy na pwedeng magpabagal at magkontrol ng virus. At kapag maaagapan, pwedeng mamuhay ng normal at mahaba ang isang taong may HIV. Paano ba nahahawa ang HIV? Marami pa rin sa atin ang may maling akala tungkol dito. Kaya lilinawin natin. Ito yung tatlong pangunahing paraan ng transmission. Number one, unprotected sex. So, ito yung pag-engage ng S na walang protection. Ano yung protection? Yan yung mismong paglagay ng supot o kondom sa lalaki. Lalo na kapag meron ng mga sugat dyan, gas-gas sa ari na mas magiging delikado kasi diretsyo na doon yung infection or virus. Number two, blood transfusion o yung pagsalin ng dugo, blood-to-blood contact. Ito ay nangyayari sa mga gumagamit ng mga needles, lalo na kapag sinishare yung isang needle ng iba't ibang individual. Ginagawa madalas ito ng mga gumagamit ng mga illegal na droga. At nandyan din yung blood transfusion, yung mga pagsalin ng dugo sa ibang tao. So, number three, mother-to-child transmission. Kapag buntis ang nanay na may HIV, maisasalin ito sa baby. Yung pag-breastfed, yun, mahahawa rin yung baby. Ano naman yung mga hindi nakakahawa? Ito yung mga pagyakap, paghalik sa pisngi, pakikipagkamay, sharing of utensils, paggamit ng CR, o kahit pagtabi sa jeep or bus. Hindi ka makahawa dahil lang sa mga ito. Ano naman ang mga sintomas? Dito medyo tricky kasi minsan walang sintomas sa mga early stages. Pero may mga common signs na pwedeng lumabas. Number one, flu-like symptoms, lagnat, sore throat, rashes, body aches. Number two, chronic fatigue o yung para kang laging pagod, inihingal, wala kang lakas. Number three, biglang pagpayat o unexplained weight loss. Ito yung kumakain ka naman, maayos yung ginagawa mo, pero pumapayat ka pa rin. Number four, night sweats o yung pinapawisan o nagpapawis ka kahit gabi, kahit malamig. Number five, diarrhea o pagtatae ng pabalik-balik na hindi mo alam ang dahilan. Pero tandaan, ang mga ito ay hindi sapat ang sintomas para masabing HIV agad-agad. The best pa rin is magpa-test ka
libre ang test, marami ng libreng test ngayon. So, aalamin naman natin ang mga maling paniniwala o myths versus facts. Myth number 1, HIV is a death sentence. Fact, hindi. May mga gamot na pwedeng inumin para makontrol ito. Myth number 2, nakakahawa sa pakikipagkamay or yakap. Fact, hindi. Ang HIV ay nakahawa lang through specific fluids. Yan yung dugo. Yan yung semen or katas ng lalaki. Yung vaginal fluids o yung lumalabas naman sa babae at yung breast milk. Myth number 3, pwede mong malaman agad kung may HIV ang tao sa itsura niya. Fact, hindi. Kahit mukhang healthy yan, pwedeng may HIV yan. Myth number 4, kapag faithful ka sa partner mo, safe ka na. Fact, hindi pa rin sigurado kung hindi kayo parehong nagpapatest. O, paano kung faithful ka naman, tapos yung partner mo ay hindi? So, paano makakaiwas sa HIV? Narito ang mga pinakamahalagang gagawin mo para hindi ka mahawa. Abstinence o maging faithful ka. Kung hindi ka pa handa, huwag ka munang makipagtalik kung kani-kanino. At kung may partner ka na, maging loyal ka at faithful. Number 2, magproteksyon. Gumamit lagi ng mga kondom. Hindi lang ito proteksyon laban sa pagbubuntis, kundi pati sa HIV at iba pang mga nakakahawang STIs. Number 3, get tested regularly. Kung ikaw ay sexually active, marami kang partners papalit-palit, kailangan mong magpa-test. Kasi hindi mo alam kung yung mga partner mo na yan ay may tama. Number 4, avoid sharing needles, lalo na sa field ng tattoo, yung mga piercing at sa mga illegal na droga. Number 5, mother-to-child prevention. Kung buntis ka at may HIV, may mga paraan para hindi maipasa sa baby. Number 6, educate yourself and others. Huwag kang maging ignorante or mangmang. Maraming pwede kang malaman sa mga ganitong bagay para maging ligtas ka. Ano ang gagawin kung may HIV ka? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magpa-check up na agad-agad sa doktor para masimulan na yung antiretroviral therapy. Sundin ang gamot at huwag putulin ang treatment. Mamuhay ng healthy lifestyle. Tama ang diet, regular exercise at iwas bisyo. Higit sa lahat, humingi ng suporta sa mga kaibigan, lalo na sa pamilya. At may mga support groups dyan pagdating sa ganitong kalagayan. Ano naman ang emotional at social aspect? Hindi lang ito tungkol sa kalusugan, kundi pati sa stigma. Maraming tao ang takot magpa-test kasi i-judge ka o baka i-judge ka ng mga ibang tao. Alam nyo naman sa Pilipinas, marami ang judgmental. Kaya kahit gustong magpa-test ay hindi na lang. Pero tandaan, getting tested is an act of courage, not shame. Mas nakakatakot yung hindi mo alam kaysa sa alam mo at nagagamot ito. Mga karelasyon, kung mahal mo ang sarili mo at ang taong mahal mo, protect yourself. Huwag kang tumikim ng hindi sayo. Ibig sabihin, maging responsable ka. Don't put yourself at risk for a moment of pleasure na pwedeng magdulot ng habang buhay na problema. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.